Ayan, magandang hapon everyone. Yan, good afternoon dito sa France and magandang gabi na sa Pilipinas. Nakagawa tayo ng isang vlog yun. Habang sinisipag tayo, gawa pa tayo ng isa pa guys. So, 2025, magkano na ba yung placement fee o magkano yung magagastos natin papunta dito sa Europe? So, yun, may post ako dito sa YouTube natin at saka sa Facebook kasi hiring dun sa agency natin, yung agency na nagpaalis sa akin. Galing ako ng Hong Kong and Poland and napunta dito sa France. So, magkano yung placement fee, guys? Yan. So, maraming mga, maraming nagme-message sa atin na 2020 na, 2025 na, kasi 4 years ago na. Yan. 4 years na yung nakalipas. And, 4 na taon na tayo dito sa France. Magka 5 years na tayo dito sa Europe. O, diba? So, yan, yung agency ko, guys, meron sila mga hiring, factory worker, bound to Czech Republic and Slovakia. Kung ikaw ay nasa Taiwan or nasa Hong Kong and nasa Dubai, pwede ka pong mag-apply. Pero kung ikaw ay nasa Pilipinas, medyo sad kasi wala pang hiring na galing sa Pilipinas kasi medyo matagal talaga or medyo mahirap ang makaalis dyan sa atin sa Philippines. So hintay-hintay lang tayo. Siguro soon or magkakaroon din naman tayo dyan. No? So, magkano yung placement fee, guys? So, wala pa rin pagbabago, guys. Nagawan ko ito nung vlog dati dito din sa YouTube natin. Yang, same pa din. Yung nagastos ko noon is 33,000 Hong Kong dollar. So, yung 33,000 Hong Kong dollar is around 230 to 250,000 pesos. So, doon sa agency natin ngayon, ganun pa din yung magagastos natin. 230 o to 250,000 pesos. So, pero yun guys, yung message sa akin nga kanina, nung isa nating followers, ate yun ba ay, anong tawag doon? Yun ba ay isang bigayan? So, hindi yun isang bigayan guys. Depende yan sa agency nyo. Depende sa usap nyo nung agency ko, nung Steward Employment Agency. So, kung ikaw ay interested na mag-apply, you can send me your complete name and WhatsApp number and ibibigay ko sa consultant natin. Sila na yung magdi-discuss sa inyo about dyan. Pero yung sa akin nun, ang aking naging process is na-interview ako. After ng interview and qualified nila ako, then sabi nila gusto ko na daw ba mag-proceed. And then nag-proceed ako. Nag-down ako kami noon ng parang 5,000. Yun, 5,000. Once na mag-fill out ka ng application form and na willing ka na mag-proceed para hanapan kanila ng employer or ng company. So, magda-down payment ka ng 5,000 para start yung process na. Hindi ko lang alam ngayon guys kung ganun pa din yung process nila. Pero i-guide naman kayo ng agency. So, ito lang yung process na nangyari sa akin dati noon. So, 5,000 ibinigay ko sa agency. Pag-fill up ko ng form and start yung application. That was July. July yun. Month ng July. And then, sabi nila, sige, hanapan ka namin ng employer. Pero yung 5,000, ihuhulog mo yun sa bangko nila. Sa mismong bangko ng Steward Employment Agency, mayroon niyang resibo na ikikip mo, isi-send mo sa kanila na nakapaghulog ka na. So, yun. Hindi sa personal na agent o sa akin o sa tao, no, hindi. Sa mismong company kayang magsisend ng first down payment nyo. And then, after 2 weeks, July, second week ko ng July nangyari, yung aking application. And then, pagka-August, sabi nila, meron ng nag-hire sa akin. Di ba? May company na kaagad ako, guys. August yun. So, 2 weeks kong paghihintay, meron na agad akong company. So, nung may company na ako, meron ng working permit na kailangan kong pirmahan. So, pag pirma ko ng working permit, nagbigay ulit ako ng 10,000 naman. 10,000 Hong Kong dollar. Yun. Tapos, after 2 weeks, yun na. Nabigay ko na yung may working permit na ako, binigay na, nagpirmahan na kami. Yan, ganyan. So, bumalik ulit yung working permit para naman sa visa appearance. O, di ba? Ang bilis lang, guys. Tapos, noon, hindi pa ganun ka-strict na nagbubunutan, na
kailangan magpa-appoint, nagpa-schedule din kami. Pero yung process ko is very smooth. Siguro dahil hindi pa ganun kadami yung aplikante nun. So, pero that is pandemic, guys. Pandemic yung time na yun talagang as in. Kaya napaparanoid ako nun kasi baka may visa na ako, mag-resign na ako. Basta ang dami kong question sa isip ko. Pero sabi ko lang, sige lang, Lord, bahala ka na po. Andito na ako eh. Yung ganun. Tapos yun na. Meron pa pala guys na nakapagbigay na ako ng down payment. Kasi nga pandemic, parang tumataas yung case ng ano dito ng virus, hindi dito sa France, sa Poland. Tumataas yung cases nila doon na ano talaga ako na parang gusto ko nang mag-quit. Sabi ko parang ano ko na, tapos sabi ko kay Nick, kasi sabi ko, may ano na lang ako, sabi ko hindi ko na lang itutuloy, kaya lang hindi ko na makukuha yung pera. Yung 5,000 ko na nabigay, parang 1,000 na lang yung i-refund ng agency. Kasi syempre nag-process na sila eh, di ba? Nag-work na sila. So, hindi na natin makukuha. Sabi ko, sige na lang, ano na lang, go na lang ako, bahala na. Bahala ka na Lord. Total, parang binuksan mo yung door na to para sa akin. I-continue ko na lang. So, yun. So, ako guys, sign ako ng kontrata, yung galing sa company nga, nagbigay ako 10,000. Tapos, in-schedule nila ako ng visa appearance. Tapos, yung visa appearance ko is, madali lang ako nakakuha. Napakadali ko nakakuha guys ng schedule. Pag bumalik uli yung aking working permit, nagpirma ulit, ibinalik ulit para sa visa, yun nga, visa appearance. Nabigyan ako ng visa appearance September 28. Hindi ko makakalimutan yung mga date na yan. So, September 28, nabigyan ako ng visa appearance. Actually, hindi pa ako nakapunta nun pala guys. No, September 28, because yun ay pandemic dyan sa Hong Kong. Sobrang kasagsagan talaga ng COVID. Hindi ako nakapunta kasi di ba wala nang pasok ng mga bata. Kasi hindi ko alam paano ako magsisinungaling sa employer ko, paano ako makakatakas. Kulat na lang ng naisip ko kung paano. So nagsinungaling talaga ako guys. Sinabi ko na it's a white lies lang naman, di naman sinabi ko na pupunta ako sa parang aayusin ko yung atang SSS ko ata, insurance sa Philippine Embassy, parang ganun. Yung aking alibay para lang makaalis ako. Kasi 2018 hindi ako nakaalis kasi may pasok si sir ko noon. Tapos pagka i-reschedule ako, sobra talaga akong salamat sa Steward Employment Agency, kila Ma'am Kay at saka kay Miss Lian. Sila talaga yung alam niyo, hindi talagang very sa application nyo guys. Kaya trusted ko yan, yung mga tao na yan. Very sila sa hands-in talaga, ano pa tawag doon? Basta very sila na nakafocus sila sa application talaga ng bawat isang applicant. So yun, pagka 28, sabi ko, paano kaya yun ma'am, hindi ako makakapunta, pwede bang para schedule it? Luckily talaga, September 30 na reschedule ako yun, doon nga ako nagsinungaling. Dali-dali pa ako guys, pupunta sa dyan lang naman yun, sa Wan Chai. Parang sa Wan Chai lang yun. Tapos, sabi ko, bilis-bilis ako sa umaga, yung aking appearance. Napakabilis lang. Diyos me, wala pang 5 minutes. Tapos na yung visa appearance ko. Tapos, noon din dali-dali din ako, takbo ako guys. Kasi syempre, alam yan, relate kayo dyan, mga taga Hong Kong. Dali-dali ako kasi takas lang tayo eh. Kumaga, isang lang, ang sinabi ko lang, pupunta lang ako sa gagawin ko insurance, something ganun, SS ata, parang ganun yung alibay ko. Pero nagawa ko, nakapagpa-medical pa ako. Bilis-bilis ako pagtakbo ko. Tapos, yun na-medical ako, sinamahan ako ng husband ni Ma'am Lian. Tapos, di yun, tapos na yung medical, umuwi na ako. Tapos yun, guys, hindi ko talaga, alam mo yun, yung dasal natin, kapag sincere sa puso talaga natin yung pagdarasal at i-over natin kay Lord yung lahat ng gagawin natin, ibibigay niya talaga sa atin. Yun yung sabi ko, Lord, dinala mo na ako dito, ikaw nang bahala, hindi mo naman ako, alam ko hindi mo ako papabayaan, yung ganun na alam ko na hindi ako mapapahamak, yung mga ganyan, dahil sa kanila ako nag-trust, kasi wala, hindi ko talaga, parang sige na lang, go na, kasi ang laki na ng pera na diba, na nabigay na namin, so 15,000 na bali yun. Tapos yun na, parang nagbigay pa ulit ako ng another, basta 33,000 yung hanggang, hindi pa pala yun agad ibinigay lahat-lahat. Tapos, yun na, nag-visa na pala ako, nagbigay ulit ako pala 10,000, so 25,000 na. And then, 25,000 na. Yung pagka-visa appearance ko, nagbigay ulit ako ng 10, then 25. And then, after nun, yun nga, tapos naglalakad ako nun, guys, pupunta ako sa market, sabi ni Miss Dian, can you check, at saka ni Miss Kay, Jean, can you check your email? Sabi niya ganun. Kasi nag-email na ang
baka may email na ang consul niya. Tapos hindi ko pa alam kung hindi nila sinabi sa akin na may, kasi ano lang yun parang 10 days, 10 working days o 2 weeks working days, parang ganun yung ng working ng visa natin, ng process. So, in short, mabilis lang talaga. Wala pang parang 1 week nga lang, 1 week working days. Kasi, nag-grant yung visa ko September 30 ako. Pagka October 8, meron akong visa, guys. So, yun. Tonto talaga ako. Grabe, hindi ko sa papunta ko na ng palengke. Ay, talagang, na ako, Lord, na naiyak na ako. Na siguro talaga para dito ako. Alam mo yun, yung parang yung process ko is very smooth. Kasi may mga times pa ako na, yun nakwento ko na rin sa iba kong vlog dyan, na kahit nagluluto ako, mag-i-stop ako kasi parang napaparanoid ako Hindi ko na alam, paano kung, ang daming question sa isip ko, paano kung nag-resign na ako sa trabaho ko, tapos paano kung hindi ako maka-fly papunta ng Poland, yung mga ganun, paano kung nag-uwi na ako ng Pilipinas, tapos yung mga ganyan na, binhilan ako binhilan talaga ako ng ticket para, nag-resign ako naman ng ayos. Paano kung hindi ako makapasok sa airport? Saan ako pupunta? Kasi pandemic nga that time. Kaya lang, I trust kay Lord talaga lahat ng bagay at hindi niya ako ibinigay niya sa akin. So, yon. In short, ang ating placement fee, ang haba na naman ng kwento ko, na-excite lagi ako magkwento talaga kung paano si Lord nag-work sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung may experience kayo, share nyo din sa akin dyan sa comment section. Gawa natin ng diba? Mag-sharing tayo, guys. So, yun. Ganun pa din, guys. 250,000. And yun pala, yung pa-flight na ako, ay yung ticket ko, nung pa-flight na ako, na-arrange na lahat, kasi 1 month notice pa ako sa amo ko pala, guys. Saka ko palang ibinigay yung kulang ko nung paalis na ako. Nung nakuha ko na yung ticket ko. Kasi yung iba, syempre, i-book nila yung ticket. Magkano ticket papunta dito? Mahal man, di ba? So, yun. Hindi siya, parang naging 5,000, 10,000, 10,000, 5,000. So, magkano na? 35, tapos yung pa-flight na ako, parang 5 gives ko yung sa akin. So, ngayon, hindi ko alam kung ganun pa din yung process, pero hindi siya, guys, hindi siya isang bigayan lang. In short, 250,000 yung placement fee. And syempre, dapat meron kang pocket money. Ako nun, kunting-kunti lang talaga yung pocket money ko, guys. Kasi wala na akong pera, nahiya na akong humihi kay Nick. Yung doon sa pala nagtatanong sa akin, saan ako kumuha ng pera? Kay Nick, si Nick, guys, nagbigay sa akin ng pera. Siya yung nag-help sa akin, si Daddy Bear. Siya yung nag-help sa akin kung bakit ako na-finance ng papunta dito. So, naman akong pera dyan sa Hong Kong. Tapos, 2,000 lang yung pocket money ko, guys. 2,000 Hong Kong dollar. Yung pinag-cash ko yun hanggang sa makarating ako ng Poland. So, yun lang. Kaya kung gusto talaga natin na maabot yung ating mga pangarap, pero Europe really changed my life, guys. Nabago ng konti yung buhay namin mag-iina. Nakatapos na yung anak ko sa law school. Ayan, meron na tayong isang lawyer. May awa ang Diyos. And then, yun. Basta magtiwala tayo sa Panginoon, ibibigyan niya lahat sa atin. Yun, guys, ha. Basta 250,000, hindi siya full, isang bigayan. Kung mayroon kang question na gusto mo mag-apply, interested ka, you can reach me dito sa ating Facebook page or dito sa the description box ng ating YouTube. Thank you so much and we keep going. We love you all, guys.